Nilamon ng sunog ang mahigit 200 tindahan sa barter trade sa Cotabato City. Bandang alas 8 ng umaga nang sumiklab ang apoy at tinupok ang may 10 bilyong halaga ng parintang damit, plasticware, DVDs at iba pa. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, short circuit ang sanhi ng sunog. Inabot din ng isang oras bago naapula ang sunog. Sa Cebu, ginising din ang sunog ng mga taga-barangay Bulacau. Bandang alas 8 kaninang umaga nang tupukin ang Kimberson Lumber. 2 milyong piso ang halaga ng nasunog na troso. Wala namang nasaktan sa insidente. Sumabog ang 2 tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan kanina. Nadamay ang iba pang mga negosyo at mga mamahaling sasakyan. Live mula sa Bukawi, Bulacan, nagpapatrol Ron Gagala. Karen, naumpisahan na ang taong-taong pinangangambahan dito sa Bukawi, Bulacan. At ito ay ang pagsabog ng mga dikit-dikit na tindahan ng mga paputok. 1:30 ng hapon kanina nang makuhanan ng cellphone video na ito ang 2 tindahan ng paputok na bigla na lamang sumabog dito sa Barangay Turo. Ito ay ang Tess at Jessica Fireworks na sinasabi ng mga kapitbahay na katatayo pa lamang at wala pang 2 linggo sa negosyo. Nadamay sa pagsabog ang katabi nitong videoke house at isang restaurant. Nagkabasag-basag din ang salamin ng katapat na St. Louis Furniture Store at nadali din ang nakaparadang SUV ng kapitbahay. 2 ang tinitingnang anggulo ngayon ng Bukawi Fire Department. Una, may mga testimonyang nagsisigarilyo daw sa tindahan at napitikan ang mga pulbura. Pero mas tinitingnan ngayon ang posibilidad na may ginagawang paputok sa likuran at hindi naging maingat ang mga gumagawa. Mabuti na lamang, Karen, at walang namatay o nasugatan dahil nakatakbo agad ang mga tao sa paligid nito. Napakalakas, nakakatakot. Talagang hindi mo na maiisip na kung ano man ang maililigtas mo, kailangan tumakbo ka na eh. Kasi nagliliparan na yung mga mga paputok. Hindi pa nga tapos nga yung undoy, eren na naman. Diyan dumaan yung yung tubig sa amin eh. Ngayon ito, impact nung malalakas na putok yan. Hindi kayang bayaran kasi yung tensyon dahil siyempre, naghahanap buhay kami pare-parehas. Pero dapat yung maayos naman. Hindi ho sila bumabawal ng mga taong bumibili sa kanila na naninigarilyo. So kailangan kailangan aware sila talaga na kung mayroong mga kliyente sila na naninigarilyo, dapat sawayin na nila kagad. Karen, tinatayang mahigit 100 ang tindahan ng paputok sa kalsadang ito ng Bukawi. At kung hindi daw talaga maghihigpit ang mga may-ari ng mga tindahan na ito, ay hindi malayong bago pa man magbagong taon ay makakakita na naman tayo ng mga gatong eksena dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo, Karen. Maraming salamat, Ron Gagalak. Naubos daw ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton ang inihandang hapunan ng Malacanang para sa kanya kagabi. Piling-pili lang ang mga inibitahan sa state dinner kung saan tampok ang bangus, lapu-lapu at tinolang manok. Nagpapatrol Nina Corpus. Sa clubhouse sa labas ng palasyo, ginawa ang dinner para kay U.S. Secretary of State Hillary Clinton. 50 tao lang ang imbitado. Kabilang dito ang ilang delegasyon ng Pilipinas at ni Clinton. Ang menu, tawilis na may kesong puti, bangus salad na may piniritong saging, native chicken tinola chowder, kamia sherbet. Para naman sa main course, Palawan lapu-lapu at grilled lamb. Ang dessert, gimaras mango mousse at apple pie. Gusto raw ipagmalaki ng executive chef ng Malacanang ang pagkaing Pinoy na may American flavor. Ito naman ang aking pagkakataon na ipakilala ang ating mga Pilipino na pagkain. Pero ang pinakamasarap daw na pakiramdam nang maubos ni Clinton ang inihandang pagkain ng Malacanang. Lahat ginalaw naman niya yung plato eh. Oo. Sa aking pakiramdam gusto rin niya matikman. Sa kabila ng masusing preparasyon, relax at komportable lang daw ang mga tao sa dinner. Kaya nakapag-usap raw ng masinsinan si Clinton at ang Pangulo. An intimate dinner. But they will be spending a lot of time together. Awarding sa sikatunan, of course, talking over dinner. Alas
Alas 7 nagsimula ang state dinner at pasado alas 10 na raw nang nakaalis ang delegasyon ni Clinton. Niña Corpus, patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World Exclusive